Oras Berversifol, Bishop Joel Porlares, alas 8:14. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. I'll see you in September when summer is gone. Have a good time, but remember, I'll be waiting back home. And when you go out dating with some guy all alone, just remember I'll be waiting when summer is gone. Chill lang po tayo mga kuya, mga ating. Ang bibigat na mga issue ngayon, ano ha? Sakit sa ulo. Alam po niyo mga kuya, mga ating i-under mo lang, Billy Boy, ha? Ayan. Sabi nga, when summer is gone, flooding is coming. Courtesy of DPWH and contractors. Ayan. Iba talaga, ano mga kuya, mga ateng, ha? Ayan. Abay, kapag malapit ka sa mga residente sa Malacanang, ayan, napakahirap tanggalin mga kaibigan, ano ha? Pero kapag hindi kakampi, ayan, abay, kahit tore ka pa, ayan, madali kang gibain. Bayan. Ay, nako talaga, oo. Ano ba yan? What is happening to our country, General Sir? Abay, sabi ni Senator Rodante Subariaga Marcoleta, ang DPWH daw po, ibig sabihin, daming pera, walang hirap. Ayan. Pero ang sabi po ng Senator Ping Lacson kanina doon sa panayam ng 2x2, ayan, abay, ang DPWH na po, Secretary Manny Bonoan, ay isang big criminal syndicate. Abay, kung sindikato na pala ang DPWH, Senator Ping, Mr. President, ha? Presidente Bonget, ay anyamaten apo. Buwagin? Buwagin na lang. Ayan, ipapalit. Ayan. Siguro kung may sindikato dyan, dapat may inaaresto dyan. Ayan, di ba, Senator Ping? Ayan. At sino magpapatupad niyan? Yung matapang. Ayan, kaya lang, inalis na ha? Ayan, alam niyo naman ang General Nicolas Torre III. Ayan, no fear yan, mga kuya, mga ateng, ha? Kaya lang, sumobra yata. Ayan, ayun, may mga nasagasaan, may nasaktan ng ego. Ayan, sinibak. Ang bilis-bilis. Ayan. Pero don't you worry, General Tates, ha? Alam po niyo, mahabigan ni mix ang mga reaksyon na ating mga kababayan. Pati mga DDS ngayon, naawa daw kay sa ginawa ng Malacanang dito kay General Culasa Torre, ha? Ayan. Abay, pati Senator Bato. Ayan, dati galit na galit nung arestuhin ang Pastor Kibuloy at dating Pangulong Digong. Ngayon naawa na po siya, maabigan dito kay General Culasa Torre. Ayan.
Siyempre, ayan, sa totoo lang po, mga kaibigan, naipon na yan Marami rin pong nagalit at nainggit at naasar dito kay General Torre. Sabi, yumabang daw, ayan, mga ganyan. Abay, kung umasta, kala mo kung sino, ayan, at ang kanyang kung lumakad, ayan, abay talo pa ang convoy ng presidente, ha? Ang dami-daming ang dami-daming mga escort, ayan, ang daming hagad. Ito malupit. Ayan, abay talo pa niya ang mga cabinet secretary, ha? Talo pa niya ang ilang senador at congressman, ha? Ang sasakyan ng dating PNP Chief General Torre, ha? Walang niya. Gara-gara, ha? Ayan, parang bagong dating sa customs, Apo Commissioner Ariel Nepomuceno, ha? Ayan, SUV na Cadillac, mabigan, ang gara-gara, ha? First time yata ang nagkaroon ng PNP Chief na gano'n ang sasakyan ng PNP Chief. Ano kayo? Binili ng PNP yan o courtesy of G. Lord? Pero para po kay General Tates na siyempre naman alangan namang dumalo pa dun sa turnover ceremony kahapon. Binastos na nga, alangan naman pupunta pa dun. That is adding insult to injury, ika nga. Pero huwag kang mag-alala, General Tates, ha? Marami rin po ang sumusuporta sa inyo at isinadyan, ha? Isinadyan ang sumusuporta sa inyo na handang kumukup sa inyo. Ayan, di ba? Kuyang Colonel Hansel Marantan, ha? Ayan, ang isa pang gustong kumukup sa iyo, General Torre. Ngayong kayo po ay sinibak na, abay, sabi nga niya come to mama. General Kulas, ayan, come to mama. Pumunta ka dito kay Diwata, ha? Ayan, at ikaw ay aking aarugain. Put your head on my shoulder, hold me in your arms, baby. Okay bang? Squeeze me oh so tight. Ayan, sabi ni Diwata General Kulas, ayan, put your head on my shoulder. O, saan ka pa, ha? Welcome ka daw sa gilid-gilid ng Senado. Ayan, buhay natin ang pares. Ay, nako, what is happening to our country, General Sir? Abay, ang tagal-tagal, kailan aaksyonan ang mga dapat inuna, yung DPWH at DOH, ha? Abay, sabi nga niyo, oy, malumang ahas, good morning, kumusta ka na, ha? Abay, sabi nga ng Philippine Collegian no araw, may Philippine Collegian pa ba malo sa UP, ha? Ayan, yung mga eskola ng bayan, yung mga sabi ng mga taga Lasale, UP Morons, UP Marons, ayan. Buhay pa ba yung Philippine Collegian? Ang slogan nun kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Pero alamin natin ang latest sa Malacanang. Tahimik, nakakabinga ang katahimikan ng palasyo ng Malacanang ngayon. Ay, naimbag nga bigat Apo Presidente Bonget. Apo Lucas Bersamin, anyamot din Apo. Anyway, alamin natin, eto na ang latest sa Malacanang. May announcement ba ang ating Commander-in-Chief? Ayan. Ayan, pag-aproba daw ng mga LGUs, local government units sa mga proyekto, abay dapat maibalik ayon na kay Pangulong Bongbong Marcos. Ba? Maganda yan, Mr. President, pero mas maganda kung magsibak na rin kayo ng mga top officials dyan sa DPWH. Apoy-apo.
come to mama, General Torre. Sabi ni Diwata. Alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Aris number 14. Let Narciso please come in. Wala habang sisibakin. Dapat yung mga unang dapat sibakin inuna bago si General Torre. Ayan. Aris 14. Live mula sa Malacanang. Miss Let please come in. Lakay, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang maibalik ang protocol na dapat alam ng mga lokal na pamahalaan ng anumang proyekto sa kanilang lugar. Ayon sa Pangulo, ganito naman talaga dati ang sistemang ipinatutupad na kung saan ay may konsultasyong ginagawa ang public works sa LGUs bago magkasa ng isang proyekto. Binanggit ni Pangulong Marcos na noong nasa LGU pa siya, ay rekta silang nakakukuha ng feedback, hindi sa mga opisyal kundi mula sa mga kababayan. Ipinunto din ng Presidente na may mga pagkakataong may ginagawa pang pagdinig sa barangay, munisipyo hanggang provincial level, lalo na kung ang proyekto ay maituturing na big ticket project. Ito anyang wala o tinanggal na sa mga nadiskubre at nahahalukay pang flood control projects na kailangang itama dahil sa mahabang panahon ay nagamit sa pang-aabuso at pandaraya. Lakay? Dapat may safeguard dyan, Miss Let, kasi kahit na may approval ang LGU dyan, alam naman natin pati sa mga LGU, pumapatak din ng ulan mula sa DPWH. Abay, pumapatak din ng biyaya. Ayan, baka mamaya pagdating kay Mayor, kay Governor, abay, pagka dumating ng something that cannot be denied, unless na bilyonaryo ka, tulad ni Mark Lebiste, Mark Lebiste tuloy, Congressman Leandro Lebiste, ayan, pwede mong tanggihan dyan, pero hindi naman natin nilalahat, ayan, pero marami po ang mga taga-LGUs, kakasabat din sa totoo lamang, alam din ng Presidente yan. Di ba? So, yan ang mahirap talaga. Basta, ang kailangan talaga natin Miss Let, ayan, siguro ang Pangulong Marcos, ayan, mag-sample at kailangan ipatupad ang giyera laban sa korupsyon para wala nang naghihirap. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Tama ka, Noy. Ayan, okay, proceed, Miss Let. Tama yan, Lakay. Kailangan kasi may masampulan talaga para matakot, Lakay. Kasi yun yung nangyayari parang ang sinasabi nga ngayon lilipas din itong mga investigation ito. Sabi ka ba, May? Ayan, sabi nga masyadong mainit ang issue ng flood control project. Ayan, kailangan may malaking isyong gawin. Ayan, sinibak si Torre. Ang ating bayan ay parang isang magandang bahay na unting-unting nasisira kasi nadaya tayo sa materyales. Ganyan din ang epekto ng korupsyon. Dumadami ang mahirap, marami ang naapi dahil sa korupsyon. Korupsyon ang problema, kahirapan ang resulta. Di pa tapos ang laban, ipagpapatuloy ko. Ang ating bayan sino magpapatuloy niyan, Noy? Ayan, naku, minumulto tayo tuloy ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayan, anyway, Miss Let, at least kumikilo sa Malacanang, kaya lang kulang, Mr. President. Ano pa ang schedule ng Pangulong Marcos ngayon, Miss Let? Wala pang abiso, Lakay, ang palasyo kung anong schedule ni Presidente para ngayong araw. Ayun, tahimik ha? Tahimik, Lakay. Mula pagkatapos ng event kahapon, wala nang statement mula sa palasyo, Lakay. Ina-assess pa kung ano ang reaksyon ng mga taga-Campo Crame, Aguinaldo, ating mga kababayan. Oo. Well, General Torre, kumusta na po kayo? Ayan, welcome daw po kayo kay Come to Mama, sabi ni Diwata. Ayan. Okay, so abangan natin kung ano ang iba pang proyekto gagawin ng Pangulong Marcos, ang ating Commander-in-Chief ngayong araw ng Miyerkules na pala ngayon. Simbang Baklaran pala ngayon, Miss Let, ha? Ayan. Inaabangan din na kayong kung may update ba, kasi mukhang nag-sumiti na ng mga dokumento si
Baguio City Mayor Ay, Magano Presidente, di ba? Oo, yung lakay. Ayan, siguro Mr. President, ayan, siguro alam nyo naman na yan Ayan, siguro kailangan kumilos din tayo, Mr. President. Ayan, kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Ayan. Okay, sa frustration ng mga kababayan natin sabi ng iba ba't nag-e-echo Billy Boy? Ha? Ayan, sabing ganun buhay na lang mga vigilantes. Buhay na lang mga esparo. Wag naman. Okay, Miss Let, sige, yan na lang muna, abangan natin. Mag-aabang tayo lakay ng iba pang update mula sa Malacanang. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Sige, abangan niyo po mamaya, may ECC program ngayon. Talaga dilantada rin. Sandali lamang, Giselle. Ayan, transport group umapila sa Department of Transportation na wag ituloy ang planong isapubliko ang pangalan ng mga traffic violators. Pamamahiya, yung shame campaign. Hindi raw dapat gamiting pandisiplina. Siguro case-to-case basis yan, Giselle. Kung katulad nung abogada nga ba yun? Grabe, ang lupit nun, ano? Lawyer ba yun o hindi? Ha? Baka naman nagpapanggap lang na lawyer, Giselle. Ayan, yung mga ganung klaseng tao, dapat inilalantad ang pangalan. Pero kung ordinaryong traffic violation naman, wag namang ipahiya. Pero yung mga sobra-sobra na, ayan, yung nananampal ng traffic enforcer, ayan, nanununtok, ha? Yun ang mga dapat ipahiya. Ayan, ano ba yung mga grabeng yung kinakalad ka yung mga nasasagasaan. Ayan, hindi lamang ipahiya. Dapat nga patimukan nila, ipakita sa sa dyaryo, sa telebisyon. Ayan, at nang sa ganun maging sample. Daming bayan. Alamin natin ang detalye mula kay arrest number 15. Ayan, sino ba ang transport group na tumututol sa shame campaign ng DOTR? Iba rin tong si Secretary Vince Dizon Small but terrible tong mamang ito, ha? Ayan, pang senador sa 2028 ito. Arrest number 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Nanawagan nga ang isang grupo ng mga tsuper kay Transportation Secretary Vince Dizon na huwag ituloy ang plano nitong isa publiko ang pangalan ng mga traffic violators. Ayon kay Wilfredo Cano, ang VP ng Piston Pasay City, dapat pag-aralang maigi ang plano na posible anyang labag sa mga karapatan ng mga driver o motorista gaya ng Data Privacy Act. Hindi anya dapat gamitin ang kahihiyan bilang paraan ng disiplina dahil may tamang proseso ang pagpaparusa at hindi ito dapat idaan sa public shaming. Sa halip na listahan ng Do Not Imitate, sinabi ni Cano na mas mainam kung paiigtingin ng DOTR ang kampanya sa edukasyon sa trapiko at ayusin ang enforcement. Marami pa rin daw kasing driver at motorista ang kulang sa alman sa kalsada kahit pa mayroon umano silang lisensya. Tutol din siyang itaas ang multa sa mga pasaway ngayon sa lansangan. Narito ang bahagi ng ating panayam. Para namang ginawa namang kriminal yung mga driver pagka ganun. Kasi nilalabag nilang constitutional na huwag na muna ituloy. Secretary, pag-aralan nyo muna mabuti. Kasi ang advice ko lang po, pwede kami sa seminar. Lahat ng driver, i-seminar nyo. Kung mahuhulihan nyo na mabigat na violation, ituro nyo ang tamang pamamaraan. Una nang sinabi ng DOTR na 420 mga lisensya na ang kanilang binawi at nag-issue ng higit 2,000 show cause order sa mga violator na sinuspindi rin ng lisensya kalaunan sa nakalipas lamang na 6 na buwan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siguro dapat hindi naman lahat ng mga traffic violators ilalabas ni Secretary Vince Dizon. Yung mga, siguro yung mga grabe ang mga violation naman. Katulad nung ginawa nung doon sa traffic enforcer na pinatakbo pa yung kanyang kotse na nandun sa ibabaw sa hood yung traffic enforcer, di ba? Siguro ganun anong human rights violation? Yung human rights nung traffic enforcer
enforcer, di ba? Mga ganun so, siguro case to case. Ayan, kailangan natin kung minor offense lang yan, traffic violation, hindi naman ipapahiya. Yung mga yung mga grabe ang ginagawa naman na violation. Correct, Lakay. Parang ang sinasabi nga, Lakay, ni Transportation Secretary Vince, parang yung mga grabe lang, yung mga violation. Pero, Lakay, ang sinasabi naman ni Atty. Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, maganda na raw yung panguhuli na ginagawa ngayon. Effective na raw yung implementation, pero yung pagdaragdag daw ng shame campaign, Lakay, ay baka daw magkaroon doon ng problema yung Transportation Department. Ayan, siguro alam mo, sinusuportahan natin mga jeepney drivers sa kanilang flight na nagre-reklamo sa oil price increase, sa hirap ng buhay. Siguro sa hanay din nila disiplinahin din. Ayan. Dahil alam naman natin sa kanila, ayan, nakita natin sa kalsada kung minsan mga pasaway din. Ayan. So siguro sila din maging disiplinado. Okay nga ron. Maraming salamat, Miss Giselle. Salamat, Lakay. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abay, maraming salamat, Giselle Ricaport. Abay, sabi nga ni Apo Ferdinand, ayan, Ferdinand Edralin Marcos Sr., ha? Sabi nga ninyo noong September 21, 1972, ha? Ayan. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Daming bayan. Oras, Chief Justice. Nandiyan na ba si Secretary Vince? Ayan, mamaya. Sige, ha? Ayan, sino ba ipapahiya niya? Yung abogado, ba't hindi pa mabanggit-banggit ng pangalan ng motorista na pinatakbo yung kotse, nasa ibabaw yung traffic enforcer. Mga ganyan inilalandad ang mga pangalan. Sobra naman na yun. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, kaya nga, Justice. Naimbag bigat apo. Ayan, Justice Sam Gaerlan. Naku, sa NBI nga pala, ha? Sino na nga ba ang officer in charge sa NBI? Ba't di pa kasi ilagay yung mga insider na karapat dapat naman na matagal na, ha? Ayan, kaya nga meron tayong deputy director, ha? Pagka wala yung director, dapat yung deputy ang inilalagay dyan. Hindi kung sino-sino, ha? Mr. President, Apo Lucas Bersamin. Oras mista, General Edwin Ernie. Ganap ng alas 8:37. Daming bayan. Ang time check na ito ay hatid sa inyo ng LEN. Kung nakita na pwede talagang maging presidente. Alam mo, sa totoo lang, presidente ka, hindi ka marunong pumatay at takot ka mamatay, ay huwag ka na mag-presidente. Walang mangyari sa bayan. Kung puro utos ka lang, in the end, ikaw pa yung kontrabida. Ikaw na yung gumawa para ikaw talaga ang bida. Daming bayan. Oras, Sister L, Lady in Black. It's 8:44 at good morning, Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga, Pilipinas. At Diyos maray na aga sa mga kababayan ko sa Bicol region, lalo na sa mga taga Jubillar, Albay. Si Mayor. Shout out sa aming Mayor, si Mayor Joriam Arcangel. Hello po. Ayan. Sila kasi nakakainit. Pinapanervyos mo si Mayor ha? Ayan. Sabi mo, shout out. Sige na nga. Bago tayo, bago tayo dumako sa ating social anesthesia. Ayan. Social anesthesia. Alam mo, Sister Ele, ayan, alam mo ba yung kasaysayan ng film center dyan sa tabi ng Sofitel? Yung dito, yung nagsara. Alam mo ba ang kasaysayan niya kung bakit ito na yung film center na yan? Bakit, Lakay? Abay, project yan ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. Yun lang yung alam ko, Lakay, project siya. Pero yung the rest,
ng history, hindi ko na alam. Naku, dami namatay na construction workers Yun dyan. din, alam ko din yun. Oo. Ay, multo-multo Yung dyan. multo-multo sabi. Kasi nagpo-photo walk kami dyan dati. Tapos tinatakot ako nung kasama ko. May multo. Huwag tayong magpadilim, baka biglang sumama sa camera. Sabi, sira ulo to. Uy, totoo yun ha. Minsan nagpe-picture na gano'n na may lalabas sa background na... Salamat sa Diyos, wala pa nangyari sa akin gano'n. Nakita na ako na ganyan. Na-experience namin sa... Dapat na ganyan yan. Oo, kasi daw lakay, sabi nila minsan daw talaga. Hindi nakikita nung naked eye. Yes. Pero nakuha ng camera. Ng camera, yes. Siguro Nikon yun o Kodak. Anyway, kahit na yung film center yan na Sister L, dyan na parang mga nagkaroon ng film exhibit, mga foreign films, ganyan. At kaya naging controversial dyan. Matatawa ka nga ha? Bakit? Alam mo kung yung mga nanonood ng pelikula dyan sa film center noong araw, nakapila. Ayan. Talaga? Haba ng pila. Pero makita mo yung mga nakapila, nakatakit ng mukhang gano'n. Bakit? Mga bold film yung mga pinapanood dyan. Talaga? Yes. Kaya sabi ng mga aktivista na yan ang dahil sa dami ng problema ng bayan, kailan natin ang pang-entertainment na ganyan. Yan ay social anesthesia. Nakakaloka kayo pala yung social anesthesia. Yes, Sister L. At dahil ngayon, ang dami-dami nating issue, ang dami-dami nating problema, ibalik daw natin ang ating... Alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. O wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bubit mo, Senatora Jinggoy? Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Huwag mo kami. Sino ba yan, Kong Romy Acop? Ayan, chill-chill lamang po, ha? Kailangan relax lamang po tayo, ha? Ay, nako. Alam po nyo mga kuya, mga ateng, alam nyo ba na kami mga broadcaster din? Sumasakit din ang ulo namin sa pagbabalita ng mga masasamang balita. Ayan, so lang nakaka-stress sa buong araw na kayo. Yung puro na lang negative na babasa mo. Akala mo, masaya kami dahil ang dami namin mga tinatalakan na maiinit na issue, ha? Abay, pagkatapos ng programa po namin, mabigan, parang lupay-pay din kami. Yung parang, sakit na ulo. Ayan. Ikakain mo na lang talaga lakay. Sinabi mo, ha? At, sabi nga ng mga Nigerian, si Obladi Oblada, ayan. That's life. Ganyan ang buhay. Life goes on. Kahit may mga ayaw sibakin. Kahit may mga sinisibak, ayan. Life goes on. Obladi oblada po tayo mga kuya, mga ate. Kaya katulad din sa amin na dahil ang sama-sama ng panahon kahapon, nagsara po ang ating Star City Hall. Ayan. Yes, kahapon yun lahat. Pero ngayon, Sister L, do the announcement. Wala sa akin lakay. Pero ayan, para sa mga gusto pong pumunta dito sa Star City at makita si Mayor. Nandiyan ka ba, Mayor? Siyempre naman. Business as usual. Ayan, sa mga nagtatanong kung bukas na ba ngayong August 17 ng Star City, bukas na po. At pwede na ninyong isama ang inyong buong pamilya at mag-enjoy sa ating iba't ibang rides. Kasama na dyan ang Chubibo ni Mayor. Ayan. Ang Star City po ay bukas mula alas 2 mamayang hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayan, business as usual po tayo. Yes, pwede na kayo mag-date dyan sa mga gustong mag-date. Sino punta rito kahapon? Si Lola? Ayan. Si Lola. Nakalimutan ko yung pangalan ni Lola. Sayang, hindi mo na isakay sa Chubibo. Si Lola Tasing. Ayan, Lola Tasing. Ayan. Maluhag ka muna magtatawag ng mga report interviewin, ha?
Social anesthesia muna tayo. Kailangan muna daw ng konting break. We need a break. Oo naman. Kailangan namin ng bubuit mo, Lakay, para ma-energize kami. Kaya nga sabi ni Justice Martirez, Lakay, masakit na ulo ko sa mga issue. Ayan. Asan yung special na balita natin? Eto na, Justice Sam. Ay, pero bago mo, Lakay, si Justice Sam may nag-message pala sa akin dito, pinapabate. Sino? Pambira ng bate ka agad, mamaya sa kalagitnaan ng special na balita Happy natin. birthday, taga Supreme Court to. Taga Supreme Court Supreme Court to, Lakay. Si Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando ay nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po, Justice Ramon Paul Hernando. Justice Ramon Paul Hernando. Yes, ayan. Taga Supreme Happy Court. birthday, Justice. Pagka ganyan, pagka ang mga Gods of Padre Faura. Binabati ka po ni Katunying. Pagka Gods of Padre Faura, priority ang mga yan. Ayan. Kaya nga sabi ko, pinutol na kita Alam ko na yun, Lakay Ano ba? Ayan, katulad ni Justice Japar Di Maampaw, nakikinig sa atin, si Mrs. Gina Di Maampaw. Hello po. Ayan, at kita mo, nakikinig din sa atin si Justice Samga Erlan, Joe Lopez, si Justice Ricky Rosario, at maniwala. Ang dami mang justice niyan lang. Siyempre, yung idol natin, Ayan. Ang idol mo ay si? Idol natin ay siyempre the Gigolo of Supreme Court. Ayan. Magaling ba mag-basketball yan? Magaling mag-basketball yan. Parang kilala ko kasi. Kaya lang sa galing mag-basketball nitong Supreme Court Justice na ito, Sister El. Pagka nakalaro ang mga senador, pinapatid. Anong justice? Wala justice dito. Naglalaro lang tayo dito. Kung ang nagguardia dyan, Joel Villanueva o kaya Sunny Angara. Magaling din ba maglaro yung mga yan? Magaling ang mga yan. At Senator Alan Peter Cayetano, justice dyan. Kung supalpalin yan, gano'n na lamang. Talaga ba? Kung magdra-drive pang ganyan, magle-layup na, papatirin pa. Grabe naman yung akala ko naman iba black. Di ba black tawag doon? Yung pag-shoot na yung bola. Kasama na rin yan. Grabe yung pampapatid kaya lang kung magaling mag 3-point shot parang si Senator Bongo. Yung mga pinapatid talaga yan. Long shot yung malayuan, Yes, ayan. At ayon na sa ating bubita, Sister M, alam niyo ba na ang isang business tycoon, Justice Maidas Marquez Idol? Ayan. Justice Maidas, si Attorney Karen Jimeno pala, lawyer ng isang ayan. Parang mayroon ka na namang bubulong ko mamaya. Sabihin ko na, ayan, para hindi ka na mag-isip-isip. Lawyer ng isa sa mga top 15 contractors na binanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang zona. Okay. Attorney Karen Jimeno, ayan, nabera na ito. Nakita ko ito dun sa birthday ni Prosecutor General Claro Arellano. Talagang iba ang beauty talaga ng Attorney Karen Jimeno. Ayan. Hindi ka pinansin? Inis na ba ko? Inis na ba ang beauty ko? Baka hindi ka naman nakita ni attorney. Yan. Sabagay, although na ini-interview kasi natin noon, minsan lang yata, ewan ko, nakapag-live interview tayo sa kanya dito sa DZRH nung araw. Nung time ni impeachment ni Justice Corona. Matagal na yun, Lakay. Naalala ko nun si Justice Maidas Marquez. Andyan sa sulok dyan, mga taga-abot ng papel kay Chief Justice. At ayon na sa ating bubit, Justice Sam, alam nyo ba na isang business tycoon na hindi na makausap ng mga anak at iba niyang asawa? Ayan. Iba niyang asawa? Nagulat ka na. Ilan asawa niya? And others. Nakasisi. Ayan. Seryoso ba, Lakay? Yes, Sister L. Kaya habang hindi pa malilimutin, ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L, maniniwala ka ba na iba rin talaga yung urig, Ayan.
Di siyempre, sa kabila po na maraming chiching nitong business tycoon na ito, Sister L. Curious ako, ilan muna yung chiching bago ka mag-move on? For and others. Ayan. Sige. Okay na ako doon. May number okay na eh. Ayan, for and others. Okay. Ayan. Pero itong for, sabi na ating bubiti, yan ang tanda ko. Iba, di ko na matandaan. Ang dami naman pala. Sana hindi na lang ako nagtanong. Pero ayon na sa ating bubita, Sister L, dahil nagkakaedad na rin itong si business tycoon, abay talagang yung dementia, yung Alzheimer's, Sister L, pagka inabot ka nung ganun malungkot. Ayan. Yes, at dahil ganun na nga ang karamdaman ng business tycoon na ito, Sister L, ang nag-aalaga Justice Sam Gaerlan, Deputy Director Jose Yap ng NBI. Tagal naman, ba't di pa ikaw ilagay dyan, Attorney Jojo Yap, ha? Tagal-tagal na ba't kumuha pa na nag-ano pa ng tagalabas Dapat insider na, Apo Lucas. At ayon na sa ating bubita, Sister L, siyempre ang taga-Kali ngayon, ayan, kumbaga sa mga reporters natin mga reporters, back to base. Ayan. Si business tycoon ay back to home base. Headquarters. Ayan. Sa original. Sa original. Ayan. Pero ayon na sa ating bubita, Sister L, alam mo ba na itong mga chiching nitong business tycoon ay kakaiba? Ayan. Bakit? Kakaiba ang kanilang lifestyle. Ayan. Lavish. Hindi naman. Merong ganun, merong hindi. Ha? Dahil itong si number one. Ayan. Wait lang. Bakit? May urig tsaka number one. Para hindi ako na sa'yo. Yung urig number one pares lang. Ayan. Hindi kasi sabi mo others na yun Dapat may urig. Yung isa, class A na yun. Si urig Sister L, na itago na natin sa pangalang Carmelita. Let me love you, Carmelita. Itago na natin sa pangalang Carmelita. Ayan. Let me love you, Carmelita. Linggong-linggo Ito ang social anesthesia, Sister El, sa dami ng problema ng bayan ngayon. Para hindi tayo masyadong magmumukhang matanda. Nakaka-stress kaya yun. Pag na-stress ka lakay, magmumukha kang old. Kaya nga tayo, minsan pagka sa stress natin, minsan napapagalitan natin reporter. Nadadala ba? Ayan, anyway, ayon na sa ating bubita, Sister L. Did your mother ever tell Lola, sino ba yung binigyan natin ng pambili ng yero sa Taytay Rizal? Ayan. Wait lang, lakay. Si Miraflores, ayan, Miraflor. Ayan. Ayon na sa ating bubita, Sister L. Teka, bilisan natin kasi alas 9 na. Ang daming adlib. Kailangan mong bilisan kasi kung hindi. Tapusin natin ito. Baka kung ano mo itatype ni Tita Malu dyan sa prompter mo. Ito nga, kasi simula pa lamang ECC, no overtime. Ayan. Si Lola Elvira Mirasol ng Barangay Pantok, Binangonan, Rizal. Hi Lola Elvira Mirasol. Ayan, okay na po yung bubungan ninyo, ha? Ayan. At saka yung yerong pader po ninyo. Ayan, ding-ding. Ayan. Sana okay na sila lakay. Ngayong summer, when summer is gone, ha? Oo, ay mainit yun. Hindi, ngayong parte ang September, mas malalakas na ang mga bagyo, ha? At ayon na sa ating bubita, Sister L, itong si number na lang, ayan. Itong si number one ay talagang siya ang nag-aasikaso ngayon, Sister L. Pero alam mo na itong si number one, shy girl. Parang introvert. Ayan.
Kakaiba dun sa number 2. Minsan talaga sila pa yung no? Urig ka ba? Aba, si number 2, Sister L, ito ang socialite. Ay, talaga. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Paano? Abay, sa dami, lalaki ng mga negosyo nitong, siyempre, business tycoon, Sister yes, L. Of course, Si number 2, Sister L, ay ito yung showy. Ayan. Ano mga pinapakita niyan? Parang Jel Torre na naka-SUV na Cadillac, mga ganon. Ay, Jel Torre, good morning. Ayan. Congratulate nga pa natin yung bagong bagong PNP chief. Kaya lang OIC lang. Ayan. OIC. Naimbang nga bigat po. Congratulations po General Jose Melencio Nartates, ang anak ti Santa Ilocos Sur. Ayan. Kaya napansin natin dito kay General Nartates medyo kumbaga kay Torre Torre brusco, ayan. Ang Nartates ewang natin medyo malamya, ayan, soft spoken, ayan, hindi kalmado lang, chill lang. Well, don't judge my brother. He's not a book. Ayan. Akala ko, don't judge my brother. You're not a judge. You're not a lawyer. Eto na, Lakay. Tuloy mo na yan. Ayon na sa ating bubit, Sister L. Si Madam number 2 na itago natin sa pangalang Amparo. Kapangalan pa ng lola ko. Ano na ba yan? Lola ko. Nasa heaven na siya. Huwag kang maglala. Pati nanay mo may kapangalan dito. Magalit sa'yo si Mama Yoli. Nakakaloka. Nakikinig siguro yun. Itong si number 2 na itago natin sa pangalang Amparo, Sister L. Ito yung mga pagka may mga pagka may mga affair ng mga malaking kumpanya, Sister L, pag loans na ganyan, siya ang siya ang kasama. Oo. Wow. Siya yung taga-cut ng ribbon, mga ganyan. Ay? Yes! Parang sakit naman nung para sa original. Ganun ba yan? Yan ang style niya. Pero eto malupit, yung number 3, Sister L. Si Madam number 3 na itago natin sa pangalang Lucrecia. Pangalan nila kayo. Lucrecia. Para mga character sa movie, yung mga foreign movies, di ba? Ayan, diba? Para masaya. Ayan. Bakit biglang naging Ba't na careless whisper naman yan? Whisper yan. Hindi maganda yan Ayan. Wag yan. Hindi bagay Ano ba magandang background check? Ito na lang. Ayan. At itong si number 3, si Lucrecia, Sister L. Paborito ni Justice Alex Jesmundo. Ayon na sa ating bubita, Sister, itong si number 3 ay kakaiba ito, Sister L. Bakit? Kung yung number 1 and number 2, siyempre umaasa dito kay business tycoon. Yayaman Aba, itong si number 3, Sister L. Aba, wala nga pakialam sa pero naturaan na rin ni business tycoon na magnegosyo. Alam mo, sa lahat ng mga chiching nitong si business tycoon, itong si number 3, si Lucrecia. Siya ang pinakamayaman sa mga chiching nitong si business tycoon. Aba, ano negosyo nitong si Lucrecia, Lakay? Iba ang magaling magnegosyo ito, Sister L. Negosyante. At sa lahat ng mga chiching ni business tycoon, ito ang nakatira sa Forbes Park, Sister L. Kita mo. At sariling kayod Ayan, ito ay hindi galing kanino man. Sarili niyang pera. Although na siyempre siguro nagsisimula, may tulong si business tycoon. Pero in fairness, nagtatrabaho naman siya. Talaga. Ang galing sa negosyo sa lahat. Ayan, ito, alam mo kanya, kung di mo magaling magnegosyo, Sister L, titira ba sa magkakabaya ba ng sa Forbes Park? Forbes Park pa yan. At ayon na sa ating bubit Governor Willie Villarama, ayan, nakarel ka ba? Ayon na sa ating bubit Sister L, alam mo ko ang negosyo nito, Sister L?
Abay, may credit card ka, di ba? Meron. Ayan, ano yan, platinum, gold. Ano lang ako lakay, ordinary lang ordinary, ako. ha? Alam mo naman ako ganito lang ako. Di ba sa lahat ng mga nasa wallet natin, Sister El, pati driver's license. Yes. Yan ang kanyang business, Sister El. Credit card, lahat ng mga card, discount card, senior citizens card. Saan yung senior? Ayan, dyan yumaman, Sister L. Ayan. At ayon sa ating bubit, Sister L, malupit yung number 4, Sister L, ha? Bakit? Ano meron kay number 4? Iba ang alaga nitong si number 4, Sister L. Ayon sa ating bubit, Sister L, ito yung sinasabing, ano ba yung kepuman ba ang tawag doon? Yung tago, mga ganon. Ayan, ayon sa ating bubit, Sister L. Pero ito ang sa lahat ng mga chiching ni Business Tycoon. Ito yung nakapagmamando sa kanya. At ayon na sa ating bubit, happy birthday muna kay Dana Tardesilia ng DOTR. Happy birthday, Dan. Binabati ka ng mga Anito Boys, pare ko. Paramdam ka daw. Ayan. At saka ni Relson Cordero, ha? Ayan. Nabuabati kay Nanay Luisa Lota Hernandez ng Balayan, Batangas. Ayan. Ikaw magpapabarik diyan. Ayan. At siyempre, happy birthday din kay Mr. Dana Peñafiel. Binabati ng PMA Sandigan 82. Ayan. At binabati rin ni Mayor BBM, Benji Banyes Magalong. At happy birthday Kuyang Jojo Diaz at Kuyang Benhar Rivero ng COD. Ayan. Cagayan de Oro City. CDO pala. Ayan. Uy, nga pala, napabot mo tayo ng pakiramay, Sister L, kay former Senator Secretary Mar Rojas. Ayan. Yung kanyang nanay ay pumanaw na lang. Sinundo na po ni Lord sa edad na ilan taon ba yung nanay ni si Madam Judy Araneta? 91, ha? 91 ba? 81? Ayan, check mo nga. Ayan. I-double check ko lang. Ayan. Anyway, our condolences, Secretary Mara Rojas at Maring Corina Sanchez. Balato? Ay, Balato. Tubay sila. Ayon na sa ating bubita, Sister L, itong chiching number 4, Sister L, abay, eto ang talagang nag-aalaga. Ayan. Maalaga ito, Sister L. Alam mo yung number 4? Nag-aalaga, pero siya ay kept woman nga, sabi mo. Yes, siya ang maalaga sa kay Business Tycoon, Sister L. So kahit itinatago siya, maalaga siya. Ayan. Ayon na sa ating bubit si chiching number 4, ay tago natin sa pangalang Yolanda. Kapangalan na nanay ko. 91 years old daw lakay si nanay ni former Secretary Mar Rojas. Our condolences po sa Secretary Mar Rojas. Ayan. Hindi na nag-imbita ng golf ito. Ayan. Parang nakita ko laging naghatid ng kay Pilar at Pepe sa school. School bus ba siya? Nakikita ko lakay sa social media. Ayan. Alam mo, Mr. Colonel Alex Zambrano. Ayan. Isang kape natin, sir. Ayan. Pagka maglaro ng golf itong si Secretary Mar Rojas, may habit ito, may yan. Alam mo, pagka lahat inoobserbahan natin, Sister. Pagka papalo si Secretary Mar Rojas ng ganyan. Ano to, para 5? Ano bang gagamitin ko rin pamalo? Kasar na. Ang nagagaya mo pa. Driver ba? No. In short at tagal
Tagal niya. Kinakaos yung sarili. Bubulong-bulong na ganyan. Yan naman, Ross, pagka naglaro ng golf. Kanya-kanyang habit yan na attitude dyan, Sister Elia. Ha? Pero ayon na sa ating bubita Justice Sam, itong si Chiching number 4 na itago natin sa pangalang Yolanda. Eto, Sister L, ang nag-aalaga kay business tycoon. Ano alaga? Siya ang nagpuputol ng kuko. Ayan. Siya ang nag-facial. Kita mo, kaya mo yan, ha? Maalaga, Sister L. Oo. At siya pa ang nagsasabi na ano bang pangalan ni business tycoon? Ano pangalan niya? Itago natin sa pangalang Fernando. Ayan, si Fernando. Ayan. Hoy, Fernando! Bad breath ka na, magsipilyo ka. Ay, ganon. Oo, ganon yan. Ganon ba? O, sige. At ayon na sa ating bubita, Sister L, itong si business tycoon ay hindi usa kanya ang ang family planning. So ang dami niyang anak. Yes. At bukod dun sa apat na kilala ating bubit, kilala rin yung iba yung mga and others pero hindi niya matandaan. At, ilan anak niya, Lakay? Ay, di mabilang na ako. Ilan ang panganay niya? Siyempre, apat yun. Apat din. Ayon na sa ating bubita, Sister L, ang malungkot ngayon, Sister L, dahil nga nagkaroon ng Alzheimer's. Ayan. Alam mo mas matindi, Alzheimer's o dementia? Yan ang itatanong natin kay Google Lakay. Medyo hindi tayo aware dyan. Anyway, ayan. Dahil hindi na masyadong nakilala si business tycoon, abay inaalagaan ni number 1, si number 2, number 3, number 4, and families. Hindi na makausap ngayon, Sister L. So, wala na siyang hindi na masyadong nakakilala. At ayon na sa ating bubit, ang business tycoon na ito, Sister L, na at least inaalagaan naman ng number 1 ay si business tycoon. Sino yan? Anong clue? Clue natin? Ano bang clue natin, Senator Jinggoy? According to my bubuit. Ayon na sa ating bubit, ang business tycoon na ito ay tago na natin sa pangalang commercial na raw tayo. Marami naka-standby na report. Si Edniel Parosa, kanina pa sa 2x2 pa naka-standby. Tinawag ni Tunying tsaka si Jerry. Ayon na sa ating bubit, ang nasabing businessman ay si business tycoon madali mahulaan ito Ayan. Business tycoon T. Ayan, T na lang. As in tulis mo talaga, sir. Pero ito, Lakay, yung dementia, general term for symptoms like memory loss and difficulty with thinking, while Alzheimer's daw, disease is a specific progressive brain disease and the most common cause of dementia. So parang in short, Lakay, ang inaano nila, pag sinummarize mo, ang dementia, syndrome siya, collection of symptoms. Ang Alzheimer's naman, Lakay, specific cause lang siya. So mas matindi yung dementia? Parang ganun. Kasi parang pinagsama-sama na, Lakay. Daming bayan. Mr. Boy Vanessa, kailangan niya ng Memo Plus Gold. Daming bayan. Oras, Sister L. It's 9:14. Naging resulta ng halalan. Bigo at dismayado ang mga tao sa pamahalaan, lalo na sa mga pangunahing serbisyo. Ang leksyon sa atin ay simple lamang. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Kung datos lang ang pag-uusapan,
Maganda ang ating ekonomiya, tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Bumaba ang inflation, dumami ang trabaho. Ngunit ang lahat ito ay palamuti lamang, walang saysay, kung ang ating kababayan naman ay hirap pa rin at nabibigatan sa kanilang buhay. Damdamin Bayan. Oras sa Sister L. 9:22. Nabibigatan ka ba? Ayan. Saan? O, tika mo na. Tatambo to. Dito ko na binabati. Ayan. Sino? Tatambo si Kuyang Boying. Ayan. Balito natin yung kanyang utol. Ayan. Si Kuyang Toto Contrabida. Ayan. Happy birthday Kuyang Toto. Ha? At ganoon din si Dirk Angelusim. Aba, Dirk Angelusim. Mula kay Lolo Bishop Ephraim Fautagana. Kala ko pinisan to ni Noble Adam SIM card. Happy birthday Kuya Paul Panebe. Ayan, ang father of Moriones Masonic Class number 399. Binabati ni Kuya Attorney Orlando D. at Conrad Du. At congrats nga pala kay Dean Amado Valdez, ha? Abay, puntahan nga natin ito, sister. Malapit lang, ha? Meron siyang book launch. Ayan. Saan lakay? September 11 sa Conrad's Hotel. Ayan. Lapit lang. Sige nga. Alam mo, ang ganda nung kanyang Anong libro niya, lakay? Libro niya? They Will Be in Heaven. Parang sinusundo na ni Lord. Tungkol saan yung book, lakay? They will be in heaven before the devil knows. Wow. Parang medyo malalim yan, na. Oo nga. About gobyerno ba yan? Parang mga demonyo sa DPWH yan. Uy, lakay. Sorry po. Lahat na lang ng kurapa. Di ba demonyo yung mga walang walang pakialam. Oo, yung mga walang puso na nangungurakot na actually lakay, hindi mo alam saan na lang nila dinadala yung pera. Pag kayo ba ay nawala sa mundong to, madadala niyo pa po ba yan? Ayan, diba? tsaka yung mga pera ng bayan yan, kung waldas yun, sobrang kapal ng mukha lakay. No? Hindi ko nga alam paano sila nakakatulog sa gabi knowing na yung pinapakain nila sa pamilya nila lakay ay galing sa masama. Ayan, ngayon di na sila mapagkakatulog. Ano na sila lakay? Magkakaroon na sila ng binabangungot na sila kasi sinibak na iba. Ayan. Kaya lang di naman sinibak iba ni-reassign lang reassign. Ayan. Ay congrats sa Apo din Amado Valdez. Ayan. Tungkol saan ba ito, ha? Tungkol daw yata sa mga judge, sa mga justices. Ko talaga. Malalaman natin pagka binigyan tayo ng kopya ni Dean Amado Valdez. Ay, sige nga, lakay. Kailan nga ulit yan? September 11, Conrad's Hotel sa MOA. Okay, ayan, sige. Pupunta tayo dyan, lakay. Pero bibigyan na tayo ng advance copy. Ayan ba? Di ba, punta lang kami doon na din para punta po kami. mapa-autograpan namin sa inyo. Yes, tsaka makapagpa-picture kami nila kay sa'yo. Ayan. At congrats din kay ating Brenda D. Aba, galing-galing naman si ating, ha? Abay, kontraktor na, nakapagbebenta na. Aba, dapat ikaw ating Brenda D, dapat diyan ka sa DPWH. Kalidad ang ginagawa. Ayan, ay tinatang yung mga construction na project niya, ha? Ayan, at sandali lang mga Brad, Raymond at Paas, ha? Ayan, pabango ka muna ba mag-report, ha? Ang lupit nung mga sinabi ni Senator Ping kanina ha? Doon sa 2x2 ha? Mga kapwa niya mga senador. Ayan, pasingit-singit ng tapos ay ilagay yung kanilang mga pangalan kung sinong proponent. Okay, di ba dapat lagay nandoon yun? Kasi di ba, transparency and accountability. Kaya kakaiba nga, Sister L, kung project yan, dapat magmalaki ka. Dapat. Project ko yan. Ako yan. Kasi di ba magiging legasiya mo yan Ako proponent yan. Bakit sila takot na takot mabanggit ang pangalan? Baka kasi merong hidden. Ayan, yung nga, may tinatago. Dahil kung dapat proud ka. Project ko to. Yan. Tinayo ko yung tulay na bumabagsak. Akala ko, tinayo ko yung kalsada na mas makapal pa yung mas makapal pa sa mukha. Alam mo talaga, sister, sandali lamang Raymond at Paas ng Milky Regunan. Standby, Brad. Sa panito na tag-ulan talaga, Brad, ha? Marami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog at aktibo tayo, ha? Kaya ako mismo todo alaga ako sa katawan. Kung ano ang payo ng doktor. Ayan. Sunod lang. Diba, Doc Willie Ong, Doc Lisang, good morning. Sa reseta,
ang gamot na pinipili ko, Dr. Belen Beng Lee, ayan, yung world class. Gamot sa high blood, syempre, world class din yan. Gamot sa high sugar, naku, yung mga diabetic, mga kuya, world class din yan. At gamot sa high cholesterol, syempre, world class yan. Pero sa presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi ang gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies yan. Tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim, at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Sa Rhea Generics, mga kuya, tunay na world class ang kalidad dyan sa abot kayang halaga. Presyong Ilocano. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Ginulat mo na ako, Presidente. Bakit Ito na ha. Ito na. Feeling ko itong sinasabihan ng Pangulo Lakay Report na ni Brad. Ayan. Ano bang pabango mo, Brad? Ayan. Avon ba? Avon talaga, Lakay. Sobrang old school naman. Yung mga... Ano pa ba yung isa? Natasha. Yan na pasalubong na mabalik ba yung mga galing Hawaii sa amin noong araw. Pagka... talaga, Lakay. Ebon na. Kulit naman. Pagka pinasalubong ka ng ebon na mali na sa boteng gano'n, masaya-masaya ka na. Akala ko yung mga topsider, Lakay. Naalala ko yung noong panahon, yung mga topsider. Yung tatay ko dati, lagi nagpapasalubong topsider. Tapos yung balat na sapatos na hindi ko ma-appreciate. Pero nung tumanda na ako, ang mahal pala ng balat na sapatos, Lakay. Yung balat ng sapatos, pag naluluma yan, ginagawa namin pang ano ng tirador yan. Pang tirador ba sa ibon o sa manok? Pang tirador sa ibon sa manok. Pero eto na lang kayang report mula sa Senado. District engineers na sangkot sa mga maanumalyang flood control project dapat din daw paharapin sa investigasyon ng Senado. Oo nga, bakit hindi? Bakit hindi? Lahat ng involved ipatawag at kung sinong mapapatunayan na guilty, ipakulong. Ayan yung district engineer na nakasakop nung ghost project. Ayan, di ba? Lakay, ang tindi nun no? Oo. Kasi yun yung pinuntahan ng Pangulo, Lakay, baliwag, di ba? Maganda yung Brad. Sino may panukala yung Brad? At ang nagsabi niyan, the good one. Alamin natin ang buong detalye. Parang nasa executive session lang yan. Buong detalye ng report mula kay RH28 Raymond Adpaas. Lakay, Raymond. Elaine at Mayor iminungkahi ni Senador J.B. Ejercito na dapat ay ipatawag din sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga district engineers ng Department of Public Works and Highways na sangkot sa mga anomalyang flood control project. Ayon kay Ejercito, hilingin niya kay Senador Rodante Marcoleta bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na ipatawag ang mga district engineers na sabit sa mga ghost projects, lalo na ang Bulacan First Engineering Office na tinawag na notorious sa korupsyon. Babala ng senador, kung hindi haharap ang mga ito, ay mismo siya ang magmomosyon para sila ay isubpina. Partikular na tinukoy ang mga district engineers na binanggit ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech na sina Engineer Henry Alcantara at Bryce Hernandez ng Bulacan First Engineering District. Ito ay bago pa man maaresto si Engineer Abelardo Calalo ng Batangas First Engineering District sa tangkang panunuhol kay Congressman Leandro Leviste ng lalawigan ng Batangas. Raymond. Ito si Mayor. Sino ba doon yung papasok na opisina na naka-Ferrari? Hindi binabanggit Kung pero taga-Bulacan yun dito kasi sa pag yung sa parking area, may kumisan nga magugulat ka dito kahit sa harapan may mga dumarating na mga high-end na mga sports vehicle. Pero kung sa mga senador yan, ay dito sa ilalim sila nakaparking ng Senate building. Pero pag sa harap, doon sa may flagpole,
mga bisita yan ng mga senador. Talaga. So yung mga nagpupunta sa Senado na bisita, naka Ferrari, mga ganyan, naka luxury cars? SUV, ayan, parang kay Jal Torre. Iba ang dating ni Jal Torre, SUV na Cadillac. Ayun ba yung sa Zamboanga? Ay, Zamboanga ba yun? Ewan ko saan lugar yun. Yung itim? Yung itim, ayan. Binili ba ng PNP kaya yan? Sino ba ang procurement na ng PNP? Ayan, regalo. Baka naman doon lang yun sa lugar. Pinahiram lang. Papagamit ni Lord. Baka pinaservice. Ganun ba yan? May mga din dyan, Mayor, na pag ganyan, lalo na kung Mindanao area at saka yung may mga security concern, may mga nagpapahiram na mga bulletproof na SUV. Yun naman pala eh. Baka nga. Baka nga pahiram ng Lord yan. Ayan, political warlord. Kasi nakita ko na yan, Mayor, nung nagmarawi kami nila. Ganun ba? Si Senator Bato ay yung kanyang kaisa-isang bulletproof na SUV, talagang niroro ng mga bata niya. Para pagdating niya doon, yun ang ginamit doon sa area ng Marawi. Si Senator Bato? Chief PNP pa siya noon. Chief PNP pa siya noon. Pero yung iba, nalaman natin, yung mga kwento na kapag halimbawa ang Chief PNP ay darating sa isang rehiyon na mayroong mga security concern, yung mga regional director nang hihiram doon sa mga kaibigan nila na may mga SUV na bulletproof, yun ang ipinagagamit. Hindi natin alam kung yan din ang sitwasyon sa binabanggit nyo, Mayor at ayan, di ko alam. Pero pag baba ni Jal Torre, saya, parang rockstar. Parang tumalong pa yata doon sa SUV pagbaba. Hindi naman masyado. Hindi naman masyado. Nagtaas lang ng pantalon. Ganun ba yan? Ayan. Anyway, so, ganun pala. Sa bagay, sa Mindanao kasi, Raymond, sabi na ating mga bubit dyan sa Mindanao, Sister Ella, pagka wala kang politiko ka at wala kang mga SUV, wala kang maraming convoy, pipitsugin kang politiko. May mga ganun nga dyan Pucho-pucho sabi nga nila. Yan, kaya para malamang makita ka nga big time ka, ayan, may sinasabi, ayan, warlord ka. Kailangan may mga convoy kang ganyan. Ayan, Hindi pa pala yun. Pero pagdating sa Davao, hindi ubra kay dating Pangulong Digong noon. yung mga armas na ni Miswari. Hanggang checkpoint. Pagdating checkpoint, babay armas dito. Hindi pwede rito sa Davao. Parang yan, Digong. Limited para hanggang 2 lang yata ang escort ang pwede doon paglampas ng kabilaan niyang checkpoint, Mayor, di ba? Kung galing ka dito sa bandang Jensan at saka Kidapawan area at saka doon sa kabila kung galing ka naman ng Davao del Norte, may mga checkpoint dyan, yung Task Force Davao, hinaharang na yung mga napakahahabang convoy, lalong-lalo na yung mga nanggagaling dati sa area ng Maguindanao. Ayan, so kung naipapatpat sa Davao nun, di ba pwede rito? Okay, Brad, so may sumang-ayon ba dun sa proposal ni The Good One? Ayan, Senator JB. Mukhang ganun ang magiging trend, Mayor, pero kasi dito sa September 1 hearing, mukhang hindi ko alam kung kaya nilang pagsabayin na yung munang pinasubpina na may-ari ng mga construction companies, yun ang pahaharapin nila ng personal. Then, hindi ko alam kung kayang isabay itong mga district engineers na nababanggit o kaya ay sila ay sa kasunod pang pagdinig kung sakasakali dahil medyo masikip na ang araw ng Senado dahil by next week magsisimula na yung pagdinig sa 2026 national budget, Mayor. Siguro wag pagsabayan. Ayan. At pagka pinatawag yung mga district engineer, Raymond, magpapasama ako ng alalay mo dyan. Ayan, tingnan ko sa parking lot ng Senado kung may gagamit ng Ferrari dyan o kaya Toyota Vios na lang.
Baka kay Fort Pierre. Baka magpahatid na lang to ng mga kapitbahay nila. Drop by na lang. Okay nga ron, Brad. Ayan, at nandiyan si Secretary Vince Dizon. Mula dito sa Senado, ito ngayon balik trabaho na pagkatapos ng suspension kahapon. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Nasa ating linya mabigyan si DOTR Secretary Vince Dizon. Ayan, alamin nga natin bakit niya naisipan itong shame campaign. Ayan, sa mga traffic violators. Alamin nga natin, maski ba mga light offense lang o yung mga grabe lamang ang offense, katulad nung ginawa ng abogada doon sa traffic enforcer lakay? Nakasabit na doon sa hood nung kotse. Dire-diretso pa siya. Hanggang umabot yata sa bahay nung abogada. Mukhang umabot ng bahay lakay Lawyer kasi nagpark na siya tapos ayun, tsaka lang bumaba. Mukhang yung wiper lakay nakakalo. Abogada siya lakay. Abogada talaga. Abogada daw talaga siya. Alamin natin kung kay Secretary Vince Dizon kung sino siya. Ayan. Senator Vince Dizon, sir. Magandang umaga po. Secretary pa lang. Senator ba sinabi ko? Sabi mo Senator Secretary Vince Dizon, sir. Magandang umaga po. Good morning, Sec. Good morning po, Kakaidea. Good morning po, ma'am. Magandang umaga po. Ayan. Bakit nyo naisipan itong shame campaign ng DOTR Secretary Vince Dizon, sir? Alam nyo, unang-una paulit-ulit nga pong sinasabi ng ating Pangulo na kailangan we have to keep our roads safe. And ang number one pong responsibilidad natin lahat bilang mga driver, mga motorista is dapat sumunod po tayo sa panuntunan natin sa kalye. Ang problema lang po, siguro nakasanayan na po ng marami sa mga kababayan natin yung pagiging pasaway kasi nga hindi naman sila nahuhuli. Dugas lang sila, nasanay na. Ang problema, dahil dito, nagiging very unsafe yung ating mga kalye. So, sabi nga ng Pangulo, enough is enough na sa mga ganito, itong mga ganitong pang-aabuso. Kaya nga po, itong nakaraan lang na 6 na buwan, Sir Deo, ma'am, Deo lang po. 2,000 mahigit na show cause order at suspension ang inisyu natin sa DOTR sa LTO. At 400 plus po ang renevoke na natin ng mga lisensya. Pero kahit na ganito, tuloy-tuloy pa rin po itong mga iba nating mga kababayan, nakakalungkot na hindi pa rin natututo. Kaya nga po, para sa mga grabing mga violation, kamukha halimbawa, yung pinag-uusapan niyo kanina. Yung lawyer. Abogada. Abogada. Na sinagasaan yung enforcer natin. 10-15 minutes diyang kinagal pala nun? Hood niya, yung enforcer natin hanggat dumating doon sa bahay. Tapos, nung nakadating sa bahay, siya pa yung nagalit doon sa enforcer. At siya pa yung naghamon, nakasuhan daw siya. At kakasuhan din daw niya yung enforcer. Yung mga ganitong pang-aabuso, talagang hindi natin pwedeng pagampasin to, lakay. Saka kasama na rin yung nag-counterflow sa Skyway na inamin niya, lasing siya. Siguro yung mga ganitong grabing mga violation, dapat talaga ipahiya na natin ito publicly para matuto na yung mga kababayan natin. So yun po ang pinag-aaragan natin ngayon. Pero only for yung mga mabibigat na violation. Lakay Deo. Katulad nung, ano pa alam po ng attorney? Nakalimutan ko na yung pangalan ng babae. Pero wag ko kayo mag-alala. Siya yung unang-unang ilalagay natin, number 1. Ayan, pagka pinost na natin to, itong mga wag dapat tularan ng mga kababayan natin. At yung taon yung traffic enforcer, Secretary Vince, mag-pa-file ba ng kaso laban kay attorney? Opo, kausap ko po si Enforcer Michael kahapon, kasama ko siya sa DOTR. At inassure po natin siya na susuportahan po natin yung kasong final niya. So tutulungan natin siya, bibigyan natin siya ng abogado para po talagang matuto naman tong nakakahiya, abogada pa naman po siya. Ganitong nagbabiolate. Tapos tinatakot pa yung enforcer natin, kawawa naman, ginagawa lang niya yung trabaho niya. Kasi abogada siya, kaya baka ginagamit niya yung pagiging abogada. Una-una, abogada nga ba talaga Secretary Vince Dizon o baka nagpapanggap lang na abogada?
Hindi, mukhang abogado ho talaga ata. No? Pero ano ito sana naman matuto yung mga kababayan natin. Wag naman ganon. No? At the same time din, Sir Deo, ma'am, no, na kung may mga enforcer tayo na nangaabuso din, ay hindi din natin papagampasin yan. Pero wag naman yung mga mabubuti naman nating enforcer, wag naman nating babastusin ng ganon. Tsaka wag niyo masyadong papahirapan yung mga traffic enforcers natin, Secretary Vince. Yan, sinabi nga sa MMDA ito kasi pambira, alauna na madaling araw, nagta-traffic pa, maawa naman kayo, masyado overtime naman yun. Alas 12:30 ng gabi, nagta-traffic pa, nasa ilalim ng tulay, nasa gilid ng poste. Ayan. Totoo po. Yung karamihan naman po sa mga enforcer natin, mabubuting tao naman po yan. No? Merong mga bad eggs, pero kamukha nitong si Enforcer Michael, ginagawa rin niya yung trabaho niya. Secretary Vince, paano po yung may mga complaint? Halimbawa po yung nakuna ng mga dashcam, saan po pwedeng i-send sa DOTR para po maisumbong sa inyo agad-agad? Opo, alam niyo po, nagpapasalamat nga po kami sa lahat ng mga netizens natin, yung mga ating mga kababayan na nag-upload. Ano po, i-tag lang po nila ang DOTR at ang LTO. Immediately po, a-actionan po natin yan. Kasi, halimbawa po, itong mga nakukuha natin sa Facebook, sa TikTok, na kinatag po ang DOTR, immediately po, suspendido po kagad yan pag nakita natin na klarong-klaro yung violation. Automatic po yan at pinapatawag po agad yan. At kung talagang napakagrabe ng dam violation, paparevoke po natin kagad yung lisensya. 410 na po yung na-revoke natin in the last 6 months. Dami na ha? Ayan po ang pinakamarami ever na nangyari. At hindi po kami titigil dito. No? Tuloy-tuloy po ito. Nako, sana matakot na yung iba dyan. Kasi lakay, sa everyday na pagbabiyahe natin araw-araw, tayo mismo may mga nai-encounter. Secretary, actually may sinumbong ko dati sa LTO, yung nagtatakip ng plaka. Nagtatakip siya ng plaka, may nilagay siya sa yung parang mount bike ba tawag doon? Yung parang sinadya na niya yung plaka niya ay matakpan. Tapos nung nakita ko sa rear dashcam ko, coding pala siya. Tapos ang ginagawa niya, Secretary, yung zigzag siya ng daan niya. Tapos talagang singit na singit. Sabi ko, grabe. Meron po nahuli na ganyan sa NLEX. Nahuli po yung isang motorista. Pinapalitan yung mga plaka ng iba-iba. Po, yun pa. Nahuli na po natin yun, no? Nahuli na po natin yun. Kaya kung meron pong makuha sa dashcam ninyo, nakuhanan nyo sa cellphone, itag nyo lang po, i-post nyo po kagad, itag nyo po ang DOTR at LTO. Immediate po yan, papasuspindi po natin, papatawag po natin kagad yan. Okay, Secretary Vince Dizon, sir, maraming salamat po and keep up the good job. Thank you, Sec. Trabaho lang po tayo, sir. Thank you so much po. Salamat po sa tulong ng media natin kasi marami po tayong nahuhuli dahil sa inyo. Okay, thank you very much, Secretary, sir. Secretary Vince Dizon ng DOTR. At sabi ng aking bubit, Secretary, ito mga taga-Malacanang Ay, pero talagang alam mo, nakakatuwa to si Secretary Vince Lakay. Sana naman sa ganyang leadership, tularan Lakay. At sana yung mga motorista natin, matuto talaga. Hindi nga pala natanong kung engineer by profession ba itong si Secretary Vince Dizon, baka pwede ilipat sa DPWH. Lakay, wag! Para maayos yung transportation. Hindi pagka naayos sa DOTR, ilipat sa DPWH. Sabi ni Secretary Vince, wait lang. Parang sakit na yata ng ulo ko, DOTR pa lang to Good morning, Kuyang Justice Danton Becer. Ayan, Noble Kong Dong Mendoza, mga brethren, mga nobles. Ayan, nire-remind ni Noble Dong, Ayan, bukas na pala, 28, 29, 30. Ayan, hot sun ceremonials ng mga Shriners. Daming bayan. Standby manang Milky Rigunan. Alam po niyo mga sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalitan ng inyong lakaya. Patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N+ Gold. Dapat ikaw din, Most Worshipful Roland Paulino, Most Worshipful Franklin de Monteverde at Kuyang June, ayan, isang nutritional powder drink, ang N+ Gold, na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan.
Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. Ayan, aktibong-aktibo sa pagtatrabaho at nakasabay pa ako sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Ayan. Also worshipful Ariel. Ayan. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tama-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad na. Kaya yung mga ateng, mahalagang alagaan natin ating mga mahal sa buhay, kahit dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit po sa inyo, at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Daming bayan. Standby manang Milky, oras Sister L. 9:47. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na Universe. Kayo ay nakikinig sa Damdaming Bayan with Deo Macalma and Sister L. Damdaming Bayan. Maraming salamat, Mama Glory, Miss Universe. At sabi ng isang bubit nating Justice Sister L, yung lawyer na yan pwedeng ipadisbar. Ayun, oo. Kasi grabe Ayan, naman yung pag-uugaling take the yan. cue from a Justice Secretary Vince. Report mo lang kay Manang Milky. Ang PCO itinanggi na may mga binabayarang reactors at vloggers para idepensa o depensahan sa social media si Pangulong Bongbong Marcos. Detalye balita mo, RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Sister Ella Takay, walang minimaintain at bayarang reactors at vloggers ang Presidential Communications Office. Ito ang nilinaw ni PCO Secretary Dave Gomez sa budget deliberation ng House Committee on Appropriations sa 2026 budget ng PCO. Sagot ito ni Gomez sa impormasyon ni Representative Paulo Henry Marcoleta ng Sagip Party List na nasa 100 to 200 umano ang binabayaran ng PCO. Ang papel umano naman ito ay magbigay ng mga positibong reaksyon o komento sa mga social media posts tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Bukod dito, sinabi pa ni Marcoleta, 76 vloggers umano ang minimaintain ng PCO. Narito si PCO Secretary Dave Gomez sa pagtatanong ni Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta. Meron daw kayong minimaintain na 200 reactors and 76 or so vloggers. To that point, Your Honor, we don't maintain reactors and vloggers. We have organic supporters of the president who comments on our posts, but we don't retain any of those vloggers or reactors, as you may put it. Those are organic, real people commenting on our posts, commending the activities, the programs of the president. And they are by no means employed by us. Dagdag pa ni Secretary Gomez, mayroong mga organic o totoong tao at mga sumusuporta kay Pangulong Marcos sa mga nagre-react sa mga SOCMED. Kahit paan niya tignan ni Marcoleta ang budget ng PCO, walang pondong nakalaan para pambayad sa mga tinatawag na reactors at vloggers. Ako si New Cregunada para sa DCRH. Yes, Akay. Di ba nasa Senado na si Marcoleta? Ba't nasa Kongreso pa? Kamukha kay anak niya ito. Gano'n, pati boses kahawig. Kahawig na kahawig Yes. Oo. Parang pinagbiyak na. Pati buhok. Parang pinagbiyak na bunga. Batang version lang talaga Yes, oo. Para style, Tuwaan niya namin dito sa Kongreso Lakay. Ang tawag namin, Baby Marcoleta. Pag nakita mo in person Lakay, Sister L, kamukhang-kamukha ng tatay niya. Parang pinagbiyak na inodora yun. Parang pinagbiyak. Hindi may tatanggi Ang galing. Okay. Siya yung, kumbaga, ang kinatawang ngayon ng Sagip Party List. Ito yung party list ni now Senator Rodante Marcoleta. Ayan. Anong pangalan niya? Ito anak, si Congressman? Ang pangalan ni Congressman? Paulo Henry Marcoleta. Ayan, Paulo Henry. Paulo Henry Subaryaga Marcoleta. Ayan. Okay nga ron. Maraming salamat, Manang Milky. Balik sa'yo, Lakay at Sister L. Daming bayan. Habol na report mula kay Edniel Parosa. Ang pagbalasa sa mga opisyal ng PNP dadaan sa normal na proseso ayon yan kay OIC. Ang ating OIC ngayon, si General Nartates. Ang detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel.
idadaan sa normal na procedure ang reassignment sa mga opisyal ng Philippine National Police. Yan ang maikaling tugon ni PNP Officer in Charge, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang tanungin kung ibabalik ba sa pwesto ang mga binalasa na ex-PNP Chief Nicolas Torre III. Ay kay Nartates, handang hanay na maglingkod sa kumpiyansa sa kanila ng appointing authority. Magunit ang isa sa mga itinurong dahilan ng pagsibak sa pinalitan niyang si Torre ay ang hindi pagtalima sa order ng NAPOLCOM hinggil sa appointment ng mga opisyal. Tinanong din si Nartates kung ano ang kanyang unang direktiba sa mga general o star rank officers na agad-agad niyang kinausap pagtapos ng assumption ceremony sa Camp Crame kahapon. Sabi ng PNP-OIC, pinalalahanan ng mangyang mga general at dumiretso agad sa trabaho at huwag nang magsagawa pa ng mga victory party o mga ayang programa. Samantala, Lakay at Israel, bagamat wala pang formal at opisyal na pahayag, ay nagpasalamat ang General Torres sa kanyang mga taga-suporta sa pamamagitan niya ng kanyang official Facebook post kahapon. Ito sa Edniel Porrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. At pakisabi kay General Nicolas Torre, ayan, ang sabi ni Diwata, welcome to Mama. Sila. Put your head on my shoulder. Loving din si Diwata. Ay, kalakukuhan. Squeeze me also. Samantala, eto na, Anino ng Bayan. Pero, Anino ng Bayan, ayaw paawat. Speaking of sibakan sa resignation, abay, akala ko ba irrevocable resignation ni Director Jimmy Santiago? Abay, siya, nasa NBA pa rin pa pala siya. Hanggat hindi daw kasi kay tinatanggap ng presidente. Hanggat walang pinapalit sa kanya, ay mananatili siya sa kanyang posisyon. Yes. Bali na. Lakas din ni Director Jimmy Santiago. Ayan. For review pa raw kasi yun. Ganun ba yun? Pero pagka irrevocable, whether accepted o hindi. Wala na. Tapos na. Ayan, good morning muna kay Kuyang Patoy Francis Sarangaya, Noble Engineer June Tapang, o Kuyang Robin Go, ayan, Mapita, ayan, Kuyang Mosolsipul Roland Paulino, abay Justice Sam Gaerlan, Dr. Roel Aguila, Noble Jun Samaniego at Mr. Cesar Lee. Good morning, bossing. Hi, Boss Cesar Lee. At Sekdong Elusioso Dong Mendoza, Eugene Cruz, Lita Cruz, Noble Greg Cayabyab, Kuyang Bado Silva, at batiin natin si Mr. Michael Ismaygay, Vic Lima, at Justice Danton Bueser. Ang Vic Lima nakikinig sa atin. And of course, si Senator Lito Lapid nakikinig daw ngayon sa Radyo Lakay, sa kanyang sasakyan, at si Florante Rosales. Ayan, hello po. Eto na ang Nino ng Bayan. Ang Nino ng Bayan ay nandyan sa may Barangay 697 sa may Guerrero, Malate, Manila. Diretso na tayo kay Sherwin sa Malate, Manila. Promo. Sino ang bibigyan mo ng Aguinaldo ngayon, Ninong Sherwin? Sherwin, go! Lakay, Israel. Talaga naman kapag kumain ka dito sa eatery na to, dito sa may Guerrero, sa may Barangay 697 sa Malate, talagang kailangan malakas ang loob mo. Kasi pag mahina ang loob mo rito, mahihilo ka. Dahil sa sarap at syempre, mga tiktik Lakay. Kain ihaw. May inihaw na batok, may inasan, merong liempo, ang sisig na may kasama sarap niyan. Pati daliri mo, kanina nagtapadtad to na sisig. Natatakot ako kanina. Pati daliri, baka mamaya masama na. Oo nga, Ang galing magtagtad Ang galing magtagtad. Lakay ko sa Ilonggo. Kayo ng Ilonggo. Dito sa Guerrero. Talaga namang malakasan nakatutok. Sa DZRH, itong si ate pangalan mo? Cheryl. Asa yung cellphone mo? Kanina pinapakita mo sa amin. Naka-live ka. Asan? Ayan, naka-live sa DZRH. Sa kanyang cellphone. Si Ate Cheryl. Hi, Ate. Nakikinig ko sa every morning. I love you, Ate Cheryl. Mua. Dahil bigyan na agad yan. Dahil sumasaya pa sa akin, may flying kiss pa. Ayan. Bigyan ka agad ng 1,000 si Ate Cheryl. Ayan. Dahil
Dahil palagi ka nakasunod sa Visa X at meron kang 1,000 pesos. Meron ka pang Visa X grocery na iwag na bigas. Meron pang Visa X t-shirt yan para sa inyo. Yan. Ano masasabi mo, Ate Cheryl? Very, very much. Thank you, God. Thank you, Lord. Blessing more. Welcome, Ate. Love you, Mama. Mama. Ayan. Thank you, Deo. Thank you, Lord. O, diba? Salamat. Merry Christmas, Ate. Merry Christmas. Thank you po. Naku, maraming salamat. Siyempre sa mga nais mo lalo na 1,000 pesos, lagi tumutok sa Visa H. Baka kayo nasusunod natin winner sa Visa H. Malakas promo. RH number 6, Sherwin Batal para Visa H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Ayan, uwi ka ng sisig dyan, ha? Masarap yung sisig. Ay, barbecue lang, okay. Bilis ng oras, Madam Besa Zamora at Director Rolly Francia at Noble Press Ronald Yulo. Ayan. Ilan ba ang novices natin? At yan ang kaba natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Lugaw Queen, Miss May Binauhan. Bye-bye. You'll never believe it when you see